maging literal. Luis, na lamunin ka ng buhay ng taong bayan, ng mga cannibalism group dyan. Kalinin ka nila ng buhay dahil ano ka, gaga ka. Unang-una, pangit ka pa. Diba? Deserve mong kainin ka ng buhay kasi wala ka namang silbi sa lipunan kung hindi magpakalat ng kadyutahan, kasinungalingan. Diba? Kung ma-impeach si Bangag sa earth, yun yung maganda, diba? Yun yung maganda kasi itong impeachment laban kay Inday Sara, this is not about impeachment dahil gusto ng majority ng Filipino o ng taong bayan ay ma-impeach si Inday Sara sa mga fabricated na kadahilanan o mga akusa nitong Maleta Gang. Tandaan niyo, iba po yung impeachment dahil sukang-suka ka sa leader dahil ginagawa niya pagnanakaw, pag-deliver sa bahay niya sa ng maleta katulad ng Marcos. Kung may impeachment, na galit ang taong bayan, dapat si Bangag yun. But this impeachment laban kay Inday Sara ay impeachment lang ng mga bangag, not the majority Filipino people. Why? Darling, why? Nakita niyo naman, di ba, sa recent survey ng SWS, habang si Inday Sara ay minamahal pa rin ng taong bayan sa kabila ng pag-alipusta sa kanya, sa kabila ng pagtatanim ng mga kaso, ng mga pagsisinungaling o pagbabayad ng bangag ng mga trolls para babuyin si Sara Duterte sa social media, kasama na yung mga mainstream media, i-segue or i-deflect ang mga issue, di ba? Papunta sa kanya. Whereas sila ang gumagawa ng pagnanakaw, sila ang gumagawa ng pangingidnap, sila ang naglulustay ng pera ng bayan, ng flood control. So nakikita niyo po yun sa survey. Sana nga, kasi lang mahirap magising ang mga ulaga o yung mga finklawan, mga bangag senators, kitang-kita nyo na. Si Bangag Jr. may kakayahan na distrong ka rin ang survey. Pero tignan mo, to the lowest level in the last 16 years, si Bangag ay bumulusok papuntang Kumunoy. So meaning, ang chance na lang talaga is ma-impeach siya sa earth. Diba? Ma-impeach siya sa earth. Then now, kanina, nagsalita si Senator Robin Padilla na yung minority na sila ngayon Yung minority sa katauhan nila Senator Padilla, Bongo, Ligarda, Cayetano, Villars, Marcoleta. So ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, haharangin nila itong mga hayop na ito, dapat bigyan natin ng emphasis. Haharangin nila kapag ipinilit nila na out of rules na naman sila at out of constitution ang mga ulaga senators. Ano yung haharangin niya? Kasi nga dahil bobo si Gatchalian, walang alam sa batas dahil hindi naman abogado. At kitang-kita niyo man, bendalo. Diba? Iginigiit nila na si Escudero ang maging presiding officer. Mabuti pa to si Senator Robin Padilla, Kahit hindi abogado, nagbabasa ng constitution, nagbabasa ng batas. So, anong ibig sabihin ni Senator Robin Padilla? Pakinggan nga muna natin siya bago tayo magyaw-yaw. Pakinggan natin si Senator Robin Padilla sa kanyang statement kanina. Papayag ba si Siguro dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yun. Kaya ang konstitusyon malinaw, na siya dapat. So kung kayo sir, mas gusto niyo si SP Win na mag-preside? Kasi yun ang nasa konstitusyon. Malinaw ang nasa konstitusyon. Presidente ay yung Chief Justice. Kapag kapababa, ay yung Senate President. Okay. Anong ibig sabihin ni Senator Robin Padilla? Siguro alamin natin, parang challenge yan kay Win Gatchalian. Anong ibig sabihin? Kasi kung ako ang Senate President, di ba?
Ako ang Senate President, totoo, hindi yung ulaga na Senate President. Bakit nakalagay sa Constitution? Ako ang magpe-preside kung tingin ko sa sarili ko na I have the capacity, I have the wisdom, I have the utak, and I have the lakas ng loob, right? Ano ibig sabihin ni Robin? Alam mo, matalino talaga to si Robin Padilla eh. Okay? Matalino at nagbabasa. Kahit hindi kahit paano, nagbabasa talaga siya ng batas. Iyon ang pagkakaiba na English spokening lang yung mga putang ina, katulad ni Virus na nagbabasa ng script, pero hindi iniintindi yung batas. Remember, the bills na nagtalo si Virus at saka si Senator Pia Cayetano, dakdak si Ontivirus ng particular o certain line doon sa binabalangkas nila. Ano sinasabi ni Senator Pia Cayetano? Wala yan dyan. Okay? Diyan sa paper na kung saan yung pinagdidiskusyonan nyo. Kaya nga sabi nila, little knowledge is dangerous. Na nabasa mo lang isang line, ganyan-ganyan, nagdudunong-dunungan ka. Ganito yung ibig sabihin ngayon ni Senator Robin Padilla na nakagwin gatsalyan yan. Okay? Sa ulul na yan. Sa julul. Kung papayag siya. Kasi sabi ko nga, ako yung inelect nyo. Kasi you believe in me na matalino ko, may kakayahan ako, magaling ako, bla bla bla. Then, iba-bypass mo. Parang, ay, si Escudero na lang, si Kilay na lang. Na, na bukbukin at supot din, dahil takot makulong, si Kilay na lang kasi mayroon siyang knowledge. Ay, mayroon siyang alam sa batas. Eh, bakit hindi yun palang inelect nyo? Na maging Senate President, paulit-ulitin. Yung kung sa tingin nyo siya ay may knowledge, di ba? So, eto yun, mga kababayan. Kaya sabi ni Senator Robin Padilla, even si Attorney Torion, lagi kitang ina-address na Senator, baka mag-Senator ka na soon. Napaulit-ulit, na sinasabi na ang nakalagay sa konstitusyon, tungkol dyan sa impeachment, voting threshold na yan, ay hindi 12, hindi 13, kung hindi 2/3 of 24 na Senate members. Okay? Which is 16 dapat ang bumoto para i-impeach si Inday Sara. Di ba? Yun ang sinasabi paulit-ulit ng batas at ini-echo ng ating mga abogado. So yan din ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, na challenge kay Gatchalian, okay? At yun ang nakalagay sa Constitution, mga kababayan. So, yun ang nakalagay sa Constitution na dapat ang presiding officer ang mag-preside ng kaputahang impeachment ng mga maletagang na sila lang ang gusto mag-impeach kay Inday Sara ay ang Senate President. Hindi mo pwede ipasa kasi nakikita nyo dehado, ganyan-ganyan. Dito mo makikita. Okay? Tira sila ng tira, iginiit nila na si Gatchalian ang mag-Senate President kasi wala silang choice during the time. Diba? Yun ang naging pag-uusap nila ng maletagang at dibangag, tanggalin si Cayetano, lagay si Gatchalian kahit ulaga yung utak. Walang utak, kitang-kita nyo naman. Walang utak to, mga bobo to. At ang nangingibabaw sa kanila ay ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Right, Katobi? So, eto yun. Ito yung ngayon yung aabangan natin dahil mga palangga, ang pinag-uusapan pa rin ng media nandoon. O ano po bang masasabi mo sa threshold na sinasabi ng ulaga senators na dapat magbe-base na lang sa 22? So ito uli yung ipipilit nilang ililis. It's the same jutang dinimang story na ginawa nila nung nag-quorum sila na 12 lang sila. Isalaksak nyo sa utak nyo dahil nag-interview na yan si Winnie Monsod, yung dilawan na yan, in-interview si dating Chief Justice Davide. Then, ang bilyonaryo, nag-interview na si dating Justice Ascuna. Diba? In-interview na nila yung mga Chief Justices na may alam o may kaalaman sa batas na sinasabi based sa Constitution. Hindi dahil sa desisyon lang
ng Senate President dahil sila yung majority. Ang nakalagay, ineko nga uli yan ni ano eh. Ineko uli yan ni Senator Torion, ay ni Attorney Torion, mga kababayan. Ineko niya yan sa kanyang post. Ano ang sinasabi dito? Okay? Alright. May mga highlight siya na sinasabi yan na malinaw na nakasulat o nakasaad sa Constitution na hindi pwede, mga palangga, hindi pwedeng hatulan ang impeachable officer, okay, na less than o wala o hindi na-reach ang 2/3 of all the members of the Senate, which is 2/3 of 24 is 16. Paulit-ulit yan. Pero pilit nilang tinitwist. Meron pa silang comparison na sinulat dito ni Attorney Torion. Na kinukumpara pa nila sa US Constitution. Na nakalagay daw sa US Constitution na 2/3 of the members present. Hindi porket nakalagay sa Constitution ng Amerika, hindi magpasakop na lang kayo sa Amerika. Right, Tequil Prada? So, pinapaliwanag even the former Chief Justices na walang nakalagay sa Konstitusyon ng Pilipinas na katulad ng Konstitusyon ng Amerika na 2/3 of the members present. Ang sinabi sa Constitution, Philippine Constitution, na 2/3 of the Senate members. Meaning, kasi Hoda, nasa lupalop ka ng kung saan man, katulad sa case Senator Bato, ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, ay kasali sila sa 24. Okay? Yun ang paulit-ulit na pinapaliwanag dito. And also, mga kababayan, okay? Yeah, yun lang naman ang explanation niya. So ngayon, ayaw yun, gustong babuyin yun ng prosecutors, ng mga maletagang kasi magkakasabwat sila. Address ito kahapon, here we go. Okay, kahapon, ang sabi ng mga ulaga na prosecutions, ito mga maletagang. Ito, basahin natin exactly. The House Prosecution Team has requested 62 trial dates for presenting evidence and witnesses, while the defense of Vice President Sara Duterte asked for 30 days. Okay? According to Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ngayon, mga kababayan, tignan nyo timbangin natin to. Ang sabi ng mga maletagang, bigyan nyo kami, humihingi kami sa impeachment court, which is the Senate, bigyan mo pa kami ng 62 days para ipaghanda namin o presenta namin yung aming mga witnesses, mga dokumento, everything. Ang sabi ng depensa, 30 lang ang hinihingi namin. We believe that 30 days ay enough na para mapaghandaan nila. Okay. Tignan nyo yung catch nito. Bakit yung mga maletagang na sinasabi nila, mai-impeach namin si Sara Duterte, mananagot siya, kumuha siya ng ganito, ng ganyan, ng 150 million, kasamantala tahimik ang mga ulaga na maybe more than 150 million pa ang ninakaw nila sa Kabanbayan, di ba? Kailangan, ganyan, si Sara, chuchu, lost time, blah, blah, blah. Kung alam niyo, kung ang putang mga buwaka ng inang maletagang prosecutors, prosecutors, maletagang na talagang sila ay nakahanda kasi ang katotohanan, mabilis lang yan tanggalin. Like ako sa case ko, pag sinabi ng lawyer, do you have this, do you have that, ipo-pull out ko lang yan. Sa notes ko, sa documents ko, sa cellphone ko, o sa computer ko. Kasi nandoon na lahat Na sabi nito, sinabi mo, na ganito. Sabi ng puting aso mo, So hanapin ko lang sa notes ko, page ganito, page ganyan. Saan ko, madali lang, within like what? A day? Kung pag 24 hours, kaya mong halongkatin lahat ng ebidensya. Kung ikaw ay nasa panig ng katotohanan. Pero kung gumagawa ka pa
ng fabricated evidence, kung ino-orient mo pa, pinagbibigining acting 101 mo pa ang iyong defense, ang iyong witness, ang mga witnesses mo, katulad ni Madriaga, kulang talaga ang 30 days. Right? Kung ang mga pelikula nga, di ba, mga telenovela, it takes time bago yan ipalabas. Di ba? Diyan sa telebisyon. Bakit? Kasi pinapractice pa nila yung script nila. Kailangan nilang i-perfect. Ikumpara mo sa actual na buhay. Let's say, for example, like sa vlog, di ba? Tayo, vlog natin. What do you call it? Talagang, hindi tayo ng script. Kumbaga, impromptu. Kung ano lumalabas sa utak mo, kung ano yung nakikita mo, ano nababasa mo, ano sa tingin mo na tama, ano yung wisdom mo, right there and then. Right? It's the same sa mga Marines o mga sundalo na present ni Attorney Baligod. Tuloy-tuloy, dire-diretso, bratatatatatatat. Eto, naghatid ako kay Sandro Marcos. Si Tulpo, naghatid ako sa Green Hills. Doon sa building ni Tito Soto, naghatid kami. Then, sino pa yung mga yon? Si Trillanes, spontaneous. Why? Kasi na-experience ng testigo. Right? Kaya you compare this, putang ina, nangingi sila ng more than like times 3 ng ng gusto ng ng willingness ng depensa. 62 days trial, 'di ba? 62 trial days, mga kababayan, ang gusto nila kasi nga tahiin pa nila 'yan eh. Ba? 62 trial days. Mga kababayan, kasi nga kung ano-ano pa siguro inject nila kasi baka within first part ng trial, first 2 weeks baka may mag-back out, baka ganito, baka ganyan. Nagigets niyo yung ibig sabihin ko dito? So, itong mga ulaga na to, sabi nga dito sa report, Tolosa said the prosecution's request reflects the volume of evidence. Okay? Tolosa said the request reflects the volume of evidence. Bullshit yan. Puro kapotahan yan. But the trial schedule will still be decided by the impeachment court. Okay? Bilisan na yung trial para, magsasayang pa ng, kung talagang mayroon silang pruweba na si Inday, ganito, ganyan, tapusin na. 30 days para malaman ng taong bayan. Pero ito ngayon ang challenge. Sabi ko sa inyo, si Bathala na ang bahala sa kanila. Ang challenge ngayon is, gusto nila pahabain, samantalang ang depensa, iksiyan na natin. Kasi kung may ebidensya kayo laban sa kliyente ko, utang ina, pag-usapan na natin, ano matapos itong mga kadyotang gininahan nyo, right? Pero sila gusto nilang pahabain. Kasi unang-una, bobo, yung kanilang presiding officer, kung si Gatchalian. So nagtatalo-talo pa sila kung sinong ibabalandra nila dito sa mga dekalibre na mga defense lawyers o defense team ni Inday Sara. Nakita nyo, Liz Vergara, for Ma'am Raga, Zorro, and Brit Marie. Okay? So ito yon mga kababayan. Now what? Okay? Ang mga ginagawa pa ng mga hayop na to, okay. Asa pa yung, okay. So kanina, by the way, isusulat ko lang to si Joel Villanuevang hayop na to. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa ako tapos sa'yo, gago ka. Okay. Now what? What? Okay. So kanina in-interview ang abogado ni si Attorney Powa, kung saan isa sa mga defense lawyers ni Inday Sara. Okay? Sa kanyang interview, sinabi niya na possible na matatapos yung pagpipresenta nila ng mga evidence at yung tinatawag niyang markings until Thursday. Okay? So sinasabi niya doon na yung markings titignan yung syempre yung mga kung titignan yung mga personalities, 'di ba? At yung mga witnesses nila, yung identification, chuchu. Then ano ba nakasulat dito? Kung ang mga dokumento ay baka mamaya parang
yung flood control project ni Marcos, ni Sandro Marcos sa Ilocos, yung teleserye ng pagnanakaw niya, nasa pangalawang part pa lang tayo, na yung supposedly makapal dapat ang semento. Ilang pulgada yun? 7.9 na pulgada. Tapos ang ginawa ni Sandro, ni hayop na yun, 2 point something lang. So, ang laman putik kapag umulan, nag-wash out, na mag-wash out kaya nagkaroon ng mga pagbaha. It's the same thing dito sa pagpe-present ng ebidensya. Kaya minamarkahan o chinecheck yung mga ebidensya kung ito ba ay laman ay siopaw o semento. You know what I mean? Kung ito ba ay laman din, kaya mamaya nakalagay dito, akala mo ang ganda-ganda ng kanilang first page, yung pala puro mga basura, yung mga ganon, yung mga patibong or mga fabricated evidence. Anyway, ito pa. Kasi may mga fake news na lumabas, yung mga ulaga trolls ng Bangag administration na hinarangan daw ng ating defense team yung mga ebidensya ng mga prosecutors. Okay? So i-deny ni Attorney Powa yon. Then okay, although syempre ang mga ulaga din na mga media, tinatanong nila yung merit of the case, so hindi sinagot ni Attorney Powa yon. Ngayon, mga kababayan, paulit-ulit din sinabi na in-expect niya na 30 trial dates lang. Pero ang sabi ng mga prosecutors, I think we need 62 days. Diba? Kasi money yun eh. Pera, ilang milyon, tandaan ninyo, sa kahirapan ng buhay ninyo dahil sa kaputahan ni Lisa Marcos, kaputahan ni Bangag, kaputang inahang mga kawatan. Dahil inggit na inggit sila kay Inday Sara. Alam mo si Inday Sara, kahit magpakalbo, di ba? Diyosa pa rin ang alindog niya. Nakagupit lang. Kaya ganun ang inggit ni Satanas. Dahil si Satanas, kahit paliguan mo lang man ginto, unggoy pa rin ang itsura niya ngayon. Magnanakaw pa rin ang itsura, kidnapper pa rin ang itsura. Alam mo pag masama kang tao, nagre-reflect ang lahat ng kademonyohan, kadiliman sa mukha mo. Yan yung mukha natin ngayon. Organic. Diba? Nakikita niyo ba ang parikukukukukuk na katulad ni Satanas na kung tutuusin, nagpatusok na siya noon kay, sino ba yung, nagpatuslok na siya ng formalin bago siya pumunta dito sa Beverly Hills kung saan nagkaroon ng Filipino-American Chucho, I forgot the exact event, kung saan namatay si Tantoco dahil sila ay nagpulboronic session dito. Remember that? Tinusukan siya ng formalin bago siya pumunta dito. Buhay pa rin. Di ba? Buhay pa rin. Buhay pa rin ang gaga. Sabi nga ni Inday Sara, ano yan sa speech ni Inday Sara, tuwa ako doon. Pinost ni Iloy. Okay? Na ang masamang damo matagal mamatay. Alright? Sabi ni Inday Sara. Tingnan natin. Ano yung sinabi niya? Natuwang-tuwa ako doon. Tawang-tawa nga ako doon eh. Hinahanap ko nga yung buong statement ni Inday Sara. Hindi ko makita. Okay? Tignan natin. Saan na yun? Yung sinabi ni Inday Sara. Nahanap natin ang sinasabi ni Sara. Ito. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. BBM. Tagal lang kasi ng mga asar to eh, oh. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Masamang damo. Di naman yun, di ba? Masamang damo. Loko din talaga to. Kaya naman talagang Inday, gusto tayong gurgurin. Okay? Anyway, going back. Ganda ng gupit ni Sara. Parang gusto ko tuloy magpaiksi ng hair din. Bagay din kasi sa akin yun. Kaya lang, what do you think? Magaya tayo kay Inday? Pero ayoko ng 7 kasi all throughout ng bata ako, 7 na ako. 7 na yung buhok ko. Siguro parang ganyan lang. Ano tawag sa buhok na yan? Anyway, bugoy kasi talaga si Inday. Yes, Inday is the cutest. Bugoy kasi talaga na, pag Bisaya dyan, alam niyo kung anong ibig sabihin ng bugoy. Now what? Again, yung voting threshold, yan ang pinipilit nila. Tapos sasabihin ni Luis Tro,
Di ba may lumalabas itong Jerby Luistro na ang asawa niya ay nasangkot sa panggagahasa. Takain to mga to. Di ba? Ito yung mga ulaga talaga, maleta, prosecutors, na sila lang ang may gustong ma-impeach si Inday Sara. But majority of the Filipino people, hindi kailangan, hindi kahit anong gawing pagtakip ng mga bangag na ito, kitang-kita pa rin dahil nga based sa survey. Ang sabi ni Jerby Luistro Bigatla kanina, na hindi na siya papayag na lalamunin ng buhay ang laban ng sambayanan. Kasi may mga lumabas daw na sinasabi ng mga, alam mo naman sa social media, ang iba talaga mahilig mag-clickbaiting. Jerby Luistro, nilamon ng buhay ng mga defense team. Di ba may mga ganong lumalabas? You know, alam nyo kasi, kung ikaw ay politiko, pag mga ganitong mga klaseng headline, hindi ka balat sibuyas. Ako nga, minsan, even yung ating mga kaalyado sa pakikipaglaban, sa social media, minsan headline about me. Minsan very negative. Sa totoo lang nakikita, lalo na yung mga kainitan ng ating mga expose. Maharlika, dada. Sabi ko, ano ba to, si Palangga? But I totally understand that kasi I know kung ano yung play ng iba. But I'm not like that. Okay? Alam ko ang play ng iba sa social media to catch your attention. It's like clickbaiting. May mga ganun talaga na sobrang clickbaiting. Sasabihin ganito, ang bilat ni Lisa natagpuang nakabikaka. Ay, totoo naman, di ba? Tapos ikaw naman ngayon, sabi, ay, ang bilat daw ni Lisa Tanas natagpuang nakabikaka. Kiklik ko nga to, ano nangyari? Di ba? Kasi curious ka. So, well, kapag ikaw ay politiko at ikaw ay pasweldo ng gobyerno, hindi ka dapat nagbabalat sibuyas na lalamunin ng buhay. Di ba? Always maging literal, Luistro, na lamunin ka ng buhay ng taong bayan, ng mga cannibalism group dyan. Kalinin ka nila ng buhay dahil, gaga ka. Unang-una, pangit ka pa. Diba? Deserve mong kainin ka ng buhay kasi wala ka namang silbi sa lipunan kung hindi magpakalat ng kadyutahan, kasinungalingan. Okay? Hindi na siya papayag na labunin ang buhay ang sambayanan. Julul! Okay? Sa ngayon pa lang, humihingi kayo ng 62 days trial. Dapat na hindi nyo kayang lumaban ng head-on, talagang lalamunin kayo ng buhay. Kasi you know what? Bakit? Ako sasabihin ko na lalamunin kayo ng buhay kasi nasa side namin ang katotohanan. Sabi ko sa inyo, sa laban ng buhay, maaring akala mo talo ka ngayon. Katulad na nangyayari natin ngayon, nangyayari ngayon sa atin. Okay, naakala nyo, ano ba to? Minsan tayo nakakapagsabi na, ay, grabe naman, putang ina, ang mga bangag, like ang mga Marcos, sila na ang powerful, nasa kanila ng pera, kaya wala tayong laban. Hindi sila forever. Dahil wala sa kanila ang katotohanan. Nasa taong bayan. Nasa atin ang katotohanan. Medyo akala natin, kaya sabi ko sa inyo, medyo minsan stressful, minsan malungkot, kasi ano ba tong laban natin? Like ako, kung dapat dito may matumba at matulog na lang at magpahinga na lang dahil napapagod na, dapat ako yun. Kasi ako ang I will claim that trono. Ako ang pinakaunang sumampal ng katotohanan sa bangag at kay Lisa Tanas. Kaya ako ang unang kinasuhan. Bago si Inday, bago si PRD, bago kayong lahat, may isang Maharlika muna na nag-fabricate ng crime, si Satanas, para gurgurin ako. Literal na gugurgurin ako. So dapat hindi tayo mapapagod kasi nasa atin ang katotohanan. Sabi ko nga kanina, who knows? Baka ma-impeach sa earth totally. Diba? Si bangag. Pag inadya ng Diyos. Ngayon, mga kababayan, kaya ganito sila. Papapansin mo yung galawan nila kasi lalamunin talaga sila ng buhay ng katotohanan. Maniwala kayo, like ako. Okay? Although minsan may mga posibilidad na pwede silang magbayad ng ganito, ng manggurgur o bayaran ang justices. Posible yun eh. Posible yung I'm talking in general. Like ako sa case ko. Ulitin ko, 4 cases against me na dinala dito sa Amerika gamit ang pera ng bayan. 2 cases. Dismiss. Sinong mag-akala? Nagpakalat ang mga putang inang mga ulaga. Maharlika, tatago na sa Mexico. Maharlika, hindi nila alam. Nag-emote lang ako sa Mexico. Nagmamargarita lang ako.
Sinong mag-aakala na ang isang Maharlika na akala ni Lisa Tanas kaya niyang lunukin ng buhay, siya ngayon ang nilulunok ko ng buhay? Actually, nalunok natin sila ng buhay eh. It just so happened, mga kababayan, hawak pa nila yung pera ng bayan at dyan pa sila. Pero nalunok na natin sila ng buhay. Ang kailangan na lang natin, kumbaga, isilyado. Isild natin sila na nalunok natin sila ng buhay. Yan ang iniiwasan nila. Nalunok na natin. Kailangan na ng final sealing. Which is, ito, kung mag-final sealing ng Diyos na i-expelled si Bangag or i-impeach sa earth totally, tuluyan. Kaya hindi ako sumusuko sa laban. There are times na may moments tayo, di ba? You're feeling under the weather, chuchu, na parang, ay, putang inang laban na ito. Ang mga bangag adik pa rin. Ang mga alpot, nakabikaka pa rin. Ang mga magnanakaw ay maletagang. But, you know, pag-ising muli, ay putang ina, kailan lumaban tayo. Hindi pwede manalo ang mga ulaga. Hindi pwede manalo ang mga kawatan. You know? So, yun yung mga ganon. So, lalamunin ng buhay. Ako naniniwala, ako talagang maniwala kasi hindi ko alam kung propeta ako or misaya ako. Pero sa totoo lang, I swear to God, bira ako gumagamit ng pangalan ng Diyos, but sa lahat ng laban ko sa buhay, lahat ng laban ha, mga nang api, umapak, mga small things, simula elementary, high school, yung mga nang api sa akin, na mukha akong lalaki, boy, yung tsura sa akin, mukha akong ewan, Bisaya ako, oy, Bisaya. Lahat ng mga api sa akin, tinumba ko lahat yon. I mean, hindi ko sila tinumba literally. So ba, ni-look down ka, inapi ka na yung batang yan. Ang dami. Even close friends. Sometimes may mga ilan na relatives. Ayan, ganyan, ganun. Yung batang yan, pero kailangan mo patunayan sa mundong ito na ikaw ang tunay na may hawak ng bait o may hawak ng ganito kasi ang panuntunan ko sa buhay. Okay, ganun din ang panuntunan ko sa politika. Ganito rin, na kapag lumaban ka ng tama, sa katotohanan ka, at lumaban ka, actually hindi ako lumalaban dahil sa sarili ko, tangina. Lumalaban ako para sa inyo, para makatakas kayo sa mga kajotahan ng mga bangag na yan. Hindi ito laban ko eh. Kasi hindi ito laban ko na para yumaman ako. Dahil kung gusto ko yumaman, hindi ko na binoljak si Bangag at si Lisa Tanas. Kumuha na lang sana, naging part na lang sana ako ng Maleta Gang. Look at yung mga hindi naman kilala ni Lisa Tanas ngayon, di ba? Katulad ni Castro na tanga. O nandyan, anti-Marcos nga yun eh. O ngayon, di ba? Miyembro ng Maleta Gang. May choice ako nun. Na kumuha ng pera, 'di ba? Kinakausap na nga ako ng mga pamilya ni Lisa Tanas, ito gagawin namin, magta-travel kami. Kinuwento ko na yun sa inyo, ayoko na isa-isahin kasi impeachment ang ano natin ngayon. May choice sana ako na kumita na. Tignan niyo isang vlogger. Kaya nagmakaawa, nagbigay pa kayo ng pera na mamamatay na raw. Oh, 'di ba? Paaral, ngayon tahimik na kasi sabi nga ni Sas, extremely wealthy na. Saan kumuha na? Kaya pati yan, yung mga nasa likod din isa, dapat lahat yan mabitay later on. Tandaan ninyo. Kaya ako lumaban ako sa tama. Wala akong iniisip na, Maleta! Alam nyo na rin, na nung time na nanalo si Bangag, ang dami nang lumalapit sa akin, may negosyante, kahit sino, nag-o-offer, nabayaran ako, business class. Dinecline ko lahat yung mga putang inang yun. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko yung purpose nila. Gagamitin nila ako to make money out of you. Magnanakaw sila, magpapa-appoint sila dahil sa friendship namin noon ni Lisa Tanas. Pero nanindigan ako, putang ina, hindi ito ang laban ko. Na para maging part ng Maleta Gang, unang mga kawatang pamilya, kaya nilabanan ko sila. So ang kapalit, cases after cases, assassins. You know that already. Right? So, itong laban ko para sa inyo ito. Oh, parang kanta ni Pacquiao, di ba? Ang laban ito para sa iyo. Pero bullshit yan. Di ba? Oh, mahaba pa tayo eh. Alam nyo na hindi, ang laban ni Pacquiao hindi para sa inyo. Para lang sa pamilya niya. Para sa vested interest niya. Dahil kung siya ay totoong laban para sa bayan, ayan, humaba na tuloy. Naisip ko na naman, ang kansyutahan niya, ipapakulong niya si Imelda, And now, tahimik sila sa issue ng korupsyon. Di ba?
Tahimik sila, yung mga pamilya nila, tumakbo na sa politika because they are not for the people. They are for their vested interest. Kasi if you are fighting for the people like me, it's been more than 10 years. Yeah, 2015 na ako ay na naglumalaban sa inyo, balik bayan, box, tanimbala, galit na galit ako kasi hindi naman ako biktima. Actually, kayo ang biktima eh. I'm still here. Ilan na ba ang dumaan? From Noynoy to PRRD and now kay Bangag. Na kung tutusin, ginagamit ko na lang sana yung clout, yung influence ko, dito ako didikit kasi yung ginagawa ng mga putang ina, di ba, didikit kasi siya nananalo. Ando doon na ako eh. Di ba? Yung mga putang ina ngayon, mga inapoint ni Bangag, ito yung mga magdanakaw na sama niya, in-invite ba sila personally ni Bangag at ni Zatanas during the inauguration? Hindi. Kasi hindi naman si kilala. But si Maharlika in-invite? Yes. But, mga kababayan, hindi porket in-invite ako, ganyan, inagawan pa ako ng upuan ni Gadon, di ba? Alam niyo yan. Ang putang ina niya, magnanakaw ng upuan. Anong ginawa natin? Hindi ko inalintana yung mga kaputahan na yan, mga perks na yan, o pera ng maleta gang na yan, dahil I chose you. May palangga, may mga kababayan, I chose you. Kung hindi ko kayo pinilit, I chose my friends na nakikipaglaban dito sa, dito sa laban na ito. Kasi kung hindi ko kayo pinili, pwede naman ako tumahimik. O di ngayon nakikita nyo, kasama ako ni Satanas. Siguro nag-optics ako. I'm here, yan, nandito ako sa Russia, chuchu, si Satanas, tumutuwa, tinitira ng Russian camel. May Russian camel ba? Yung mga ganun, di ba? But I chose you guys. I chose the truth. Ay, kaya naman natin mag-travel ng budget meal lang o budget tour lang. Right? But anyway, going back. Now, mga kababayan. So, again, this is all about yung impeachment. Katulad dito, si Joel Hudas everyday. Kasi binati siya ng GIL. Ito, address ka sa'yo. Oy, mga putang ina nyo, mga kulto. Yes, you are kulto. Why? Kung hindi kayo aalis dyan sa GIL na kulto, then tanggapin nyo yung mura namin. Why? Ngayon, bakit kayo naglabas ng mga solid tayo? Teka, asan na yun ha? Ito, baka kita nyo, di ba? Defensive sila. Alam nyo? Okay? Si Inday Sara yan, okay? Here we go. Asan na yung ating, punyeta, ang ating cloves? Siguro ang dapat natin Symbolize Ito. our solidarity Okay, ha? na hindi natin Jesus is Lord worldwide. naman sa atin. Okay? Miniting nila ang mga GIL. I'm sorry sa mga palangga ko, makamagana kong GIL. Get out from that hell. Get out from that hell. Magnanakaw ang pinuno ninyo. Bakit kayo naglabas ng ganitong kaputahan? Dali Kaya to symbolize our solidarity na hindi natin hahayaang ni isa man sa atin ay mapahamak. Solid tayo! Ay. Hindi natin hayaan na isa sa atin ay papahamak. Solid tayo. Why sila naglabas ng ganitong video? Nakikita nila sa social media. Minumura sila ng taong bayan. Dahil sa kanilang leader na magnanakaw na nadiskubre pa na mayroong Kabitsina Jubetsky. Mga bulaan. Mga hudas, di ba? So kaya sila nag-release ng video at hindi ka pwedeng mag-comment. Comment disabled. Ano yan? Comment disabled. Ibig sabihin, sarado sila na tumanggap ng mga bash ng tao, ng mga suggestion ng tao, ng mga hinaing ng tao. Ang tawag dyan ay dictatorship. Ako, minumura ako dyan. Iba, hindi ko na, may mga pa-isa-isa lang akong ginugurgur pag talagang trolls talaga. Pero hinayaan ko kayo, murahin niyo ako. Nagbumura din naman ako, magmurahan tayo. Basta ako'y nasa tama. Disabled. Nakita ninyo? It's like silencing you, GIL. O yung mga taga-sunod. Sina-silence ka, pinapasa ka ng bunganga mo para hindi ka makapagsalita. Kasi ako, pag kahit may mga nagsasabi sa akin, ikaw, ganito ka, ganyan. Like yung mga nagmumura sa akin, kunyari, may check, nagbayad pa sila ng, magkano may binabayad sa Facebook para maging may blue check ka. Kasi ako dati, ako yung pinakaunang nagkaroon ng blue check, kaya nainggit yung, yung may taning ang buhay. Dahil 10,000 followers pa lang ako, yung original natin na Maharlika na over 1 million followers na yon, na blue check yon.
10,000 pa lang ang followers natin. Kasi nga, based ako sa US, nag-present ako ng documents about business, So, nung unang panahon, hindi mo kailangan magbayad. Alam ko yan. Ngayon, kung may pera ka, pambayad sa Facebook, pwede ka na magkaroon ng blue check or sa sa X, di ba? O sa iba pa. So, ako kasi ayokong magbayad ng what, $19, $20 just para lang masabi may blue check ka, Hindi kasi ako ganun, sayang yung pera. Hindi ko kailangan ng blue check. Ang kailangan nyo lang marinig yung bunganga ko kahit walang blue check. Kasi certified na yung hanga bells ko. Kahit walang blue check, may trophy na yung bunganga ko. So anyway, mga kababayan, eto, balik tayo sa sinasabi ng GIL, who does everyday, Jew who does is Lord. Nag-release sila ng statement na solid tayo. Kasi nararamdaman nila na nagigiba sila. Dictatorship to, hoy, GIL, mahiya kayo. Utang ina ninyo yung may nag-aano ng admin ng Facebook ninyo. Diktador kayo. Bakit tayo marinig yung comment ng comment section? Dahil isinusuka ng taong bayan ang pinuno niyong Judas. Ganun lang yan. Okay? Huwag kayo mag-disabled. Pwede kayong yung parang iselect nyo lang. Okay? Ako may mga post ako na, pero kasi, sino ba nagturo sa akin nun? May nagturo sa akin na pag nag-post ka, i-click mo yung select kung sino lang ang gusto mo mag-comment, yung mga naka-follow lang within 24 hours. Kaya lang minsan, matrabaho yan sa akin. Ay, teka, i-click ko pa. Kailangan, i-click ko. Minsan, hayaan mo sila, murahin nila ako, mga pukin ng ina nila. I mean, okay, fine. Di ba, magbura kayo, kung nonsense naman yung mura, hindi rin naman maniniwala sa iyo yung tao. So, yung mga lumulusob pa sa akin, blue check, Maharlika, bayaran ka ni Duterte, mga ganun-ganun. Hinayaan ko lang. Kasi hindi totoo. Di ba? Nagbayad pa siya ng $14 o $20 para masabi blue check siya, siya ay certified, para i-bash ako ng kasinungalingan. Hindi ko yung binubura. Freedom niya yun magsinungaling. I let you guys, ang aking mga palangga, na umatake sa mga sinungaling. Kasi alam nyo na walang politiko ang nagbayad sa akin at pwedeng magbayad sa akin. Lahat nga, binobolja ko eh. Lahat, pati mga Duterte in the past. Pag meron ako mali, oh. Kasi yun yung pagkakaiba natin. Pag hindi bayad ang pagkatao mo. Kaya sabi ko, sa labang ito, lalo na sa impeachment, Ninday Sara, pag alam mong nasa tama ka, mga lawyers, that's their, trabaho nila yan. They are being paid to defend or to prosecute. Okay? Bayad sila dyan. Ako iba. Okay? Dahil naman ako lawyer, di ba? So, nandito tayo para ilaban na sa tingin natin, sa pamamagitan ng ating matinong kaisipan na hindi bangag, bukas ang ating mga mata, na ito yung laban para sa bayan. Right? So yun, mga palangga. So look at your GIL. Patuloy pa nga natin kung anong pinagsasabi nila. Si Joel nandito. Nagkakaisa para sa Diyos at para sa isa't isa. Nagkakaisa daw sila para sa Diyos at para sa isa't isa. Pinalitan nyo dapat. Nagkakaisa para sa Villanueva at sa Maleta. Yan. Dahil hindi kayo para sa Diyos. Para kayo kay Bangag, para kayo kay Judas. Pare-pareho lang kayo ni Kilay. Tanginan nyo, wag yung lokohin. Kaya mga palangga, wag na kayo mag-join sa mga kaputahan nila. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Diba? Ang JIL people, pag nagkaisa, walang mahirap. Imposible! Di ba? Apektado. Hindi sa lahat. Walang imposible. Pag nagkaisa sa Diyos, ulol. Ang Diyos mo ay si Bangag at si Liz Satanas. Gago ka. Blind followers. Yes, Liz Vergara. At ang lahat ng GIL churches sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa 77 countries of the world, ay mag-apo sa iba't ibang ng himala. Grabe, 77 churches. Mga julul. Simula nang maghanap ng ibang relihiyon, sumali na kayo sa kulto ko. Diba? Church of the Truth. Hanapin nyo lamang sa inyong mga puso. Linawagin ninyo ang inyong mga mata. Kayo ay sumapi na sa simbahan ni Maharlika. Ang simbahan ng katotohanan. Oh, maganda yon. Simbahan ni Maharlika. Simbahan ng katotohanan. Right? Hindi tayo gagamit
ng salita ng Diyos, pero gagamit tayo ng salita ng katotohanan. Halina kayo. Ihanda ang mga 95% ng income nyo. Tangay na sindikato pala, no? Sindikato, ito yung ginagawa nyo, oh. Para signs, wonders, and miracles. Signs, wonders, and miracles. Ng mga tao. Solid daw sila. Alam mo yon? Solid daw sila. Yes, sabi ni Ruby Valle, buti pa ang KOJC, may paninindigan. Walang perfect na religion, okay? We all know that. Hindi perfect ang SMNI, hindi perfect ang INC, hindi perfect ang, walang perfect sa mundong ito. But, mga kababayan, wala ring perfect crime. Wala ring perfect na fabricated stories o fabricated crime, katulad ng ginagawa ng mga bangag. Kaya nga, di ba? Yung ginagawa nila kay Inday Sara, hindi yan sila magwawagi. Yung ginawa nila sa akin, hindi sila nagwawagi. Tignan nyo, for 4 years. Okay? For 4 years. Mga kababayan, teka, punasan na natin. Gusto niyo ba magsalamin ako? Wala. Minsan kasi, bulag ako pag wala akong salamin. Gusto ko na nga mag-contacts, kaya lang, tamad ako sa lahat ng bagay, ganun-ganun. Magsundot-sundot sa mata. Alam niyo naman ako, kahit skincare, minsan tinatamad ako, pero nag-skincare tayo. Hindi pa tayo nag-skincare ngayong morning. Mamaya na lang. Alright, bulaan talaga. Ito si Abi ni Eleanor. So ngayon, what else? Ano pa ba yung mga dapat pag-usapan? Can you comment kung ano gusto niyo pag-usapan dyan? Kaya sabi ko nga, mga palangga, itong challenge na nangyayari sa Pilipinas, sabi nga ni Inday, hayaan niyang makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si Bangag Jr. Okay? Kung gaano kawalang hiya si Bangag Jr. So ngayon, ano ba ito iniinam ko? Alright, ubus natin ito. Ngayon, taong bayan yan. Taong bayan ang magdedesisyon kung ano ang inyong desisyon. Diba? Right. For Ma'am Raga. Yes, I will talk about that. Recently, sa Pilipinas, ay doon sa saan yung Tacloban, may, yes, I like that. Babe Bubot, the truth will set you free. Exactly. I don't know. Kung ilang tao ang katulad ko na hindi ako takot mamatay, pero syempre kaya kong lumaban. Hindi ako takot mawala ang lahat sa akin dahil wala naman akong lahat. Well, ang lahat sa akin is family, of course. Diba? Tayo naman, lahat naman siguro ng matinong pamilya ay yung pinakakayamanan natin ay yung family natin, everything, lahat. But totoo yun, all of material things, at wala naman akong material things sa katulad ng mga magnanakaw. Wala naman akong ganyan na mga ninakaw lang nila. Hindi talaga mahalaga yon. Ang mahalaga, na paggising mo sa umaga, na alam mo, hindi ka kakabahan dahil mahuhuli ka dahil tumanggap ka ng maleta one day, makukulong ka kasi, pero kasi sa Pilipinas, iba yung story. Sabi ni Mother Chilling, Joel Sluter, sa Pilipinas kasi ibang story, kahit wala kang kasalanan, magpa-fabricate ka ng crime at ikukulong ka, katulad ngayon ang ginagawa dyan kay Senator Marcoleta at sa iba pa. Diba? But ganun pa man, babalikan ko, yung tungkol sa barilan, sa Tacloban. Oh my God. Sa mga estudyante. So ano to, nagiging Americanized na kayo? When it comes to bang, bang, bang? Kasi dito sa Amerika, very normal yung nangyayari ng mga bang-bangan sa eskwelahan. Bakit? Bakit? Diba? Unang-una, yung mga bata dito, hindi pwedeng sabihan ng mga teachers dahil kung hindi, malalagot ka na or it's either child abuse. Di ba ganun sa atin? Ay, di ba ganun dito sa Amerika? Na hindi pwedeng magtaas ng boses yung mga teacher, hindi mo sila pwedeng parang disiplinahin, di ba? Hindi nga dito nagdadasal eh. Dahil yung about sa religion, may mga ganun dito mga quality chuchu. Okay? Na dapat hindi masaktan yung grupo na ganito o yung community na ganito. So, iba sa Amerika, kaya nakakatakot even before na talaga may mga nagdadala na baril, also yung gun law nila dito, Pero sa atin, yan ang epekto not ng Amerika. O somehow, nanonood sila siguro ng mga news or sa TikTok na parang cool kapag nagdala ka ng baril sa school. Then, may 3 namatay, right? Ilan ang sugatan? 5 or more than that? Ako, ang nakikita ko dyan, it's not about kung ano pa man.
na ginaya, ganyan-ganyan. Dahil sa presidenteng bangag. Maaring adiktos yung bata o yung namaril. Sino ba yun? Bata ba? Hindi ko masyado nabasa, pero nakatanong ko shoutout sa friend ko kay Cathy Binag. Nakita ko yung barilan, without anong talagang sinimulan. Ano bang galit nun? Nung namaril. So, yan yung napapala kapag may bangag kang presidente. Di ba? Si Duterte, dati, kinundi na ng mga yawa, okay, na masyadong marahas sa chuchucho sa mga adik. Eh, ang ginawa ni Pangulong Duterte, nirehab lang naman yung mga adik. Yung mga lumalaban talaga mga demonyong mga katulad ni Bangag na mga drug lords and everything, yun madalas ang napapatay o yung mga lumalaban din. 'Di ba? So ngayon, talamak, ginorgor si ganito, ginorgor si ganyan. Yan ang headline nyo. Pumasok sa eskwelahan, nagurguran kasi walang takot or either pariwara, adictus, o kung ano pa man, reflection or reflection ng failed governance. Reflection ng adictus governance. Reflection ng bangag, kawatan, kidnapper governance. They don't care about you. The basic unit of what? Community is the barangay. Diba? Ano ang ibig sabihin ko? Wala silang pakialam sa barangay po, tangina. Wala pakialam sa inyo. Basta ang pakialam magnakaw ng magnakaw. Diba? Wala silang pakialam sa bawat family. Diba? Sa inyong bawat pamilya, wala silang pakialam. Kaya pinababayaan nilang mga adictus. O, tingnan mo, itong may sinend sa atin na, what's this? O, tingnan mo mga balita. O. Ano yun? Grabe, di ba? Lola. Ano to? Lola. Okay. Hindi na magkukunik-kunik pa ako ng app. Kaloka. Okay, tignan natin to. Lola. Si Lolo Jose ay matanda na. Ngunit mahal ko pa si Lolo Jose. Si Lolo Jose ay hindi palaos. Okay, teka. There we go. Where is that Lola? Ay nako, bakit kailangan i-download ko tong app na to? Alright. Lola. Baka di na lang pwedeng, okay, basahin natin si Lola. Okay. Basta Lola, Pinas lang. Panyeta tong computer na to, gusto na mag-retire. Ito, Lola, mag-ina, ginurgor sa Batangas. 3 katao ang inulat na nasawi, kabilang ang ina ng isang minor de edad na batang lalaki at lola nito. Kasalukuyan sa kritikal na kondisyon naman ang 6 na taong gulang na batang babae. Ito'y matapos silang ng isang welder nitong Biyernes, June 19. Ang ayoko na basahin kasi malungkot yung balitang yan, ayoko na masyadong malungkot. Pero, ina-highlight lang natin sa inyo. Ito ang napapala natin, okay, sa, sa bangag na presidente. By the way baka magre-regular programming tayo ng mga ganitong oras morning. So, dapat gising kayo. Because I'm just thinking, maybe 2 vlogs sa schedule na to, like 7 California time, we'll see. Ayusin ko lang yung schedule ko. Para kasi ang sarap ng ganito kasi andyan kayo. And abangan nyo yung aming live selling ni Remy, magbibenta kami. Ibibenta niya yung kanyang mga paninda dun sa Japan. Then I will sell my wigs. No, chika lang. 'Di ba? Mag-wig tayo sa susunod. Dami nating wig today. Anong gusto niyong wig? Anyway, ay, nako. But anyway, tuloy ang laban natin. Okay? Tuloy ang laban natin. Marami tayong pag-uusapan. At mag-ingat kayo, yung inyong mga anak, bang. Turuan ninyo yung mga anak kung paano nila iligtas ang kanilang sarili kapag nasa school. Alam mo, nakakatakot to. Nakakabakaba. Alam mo, kami nga, nag-iisip kami. Di ba, alam niyo naman, may apo ko. Natatakot din kami kasi, you'll never know. Kasi may mga incident actually sa school ng apo ko na ang apo ko isa din, biktima nung mga time na tinulak ng kaklase. Although they're young, that was, 3 years ago?
bata pa siya noon, mga tinulak, may isang kaklase, the other last, before mag-close ng bakasyon na kasi ngayon parang inano, nakatungtong-tungtong din yung bata, tinulak, yung mga ganon. Kasi anong ibig sabihin yan? Yung mga teachers, maybe they're tired, marami sa problema, hindi nila nakikita yung mga estudyante lahat. So we're thinking, yes, for Ma'am Raga na mag-homeschool. Yeah, iniisip pa namin yan na mag-homeschool. Sabi ni Kato B, mag-wig ka ni Jocelyn Tulfo. Ano ba kulay ng wig ng hayop na yung puti? O yung parang peacock? Tignan natin. Alright? So, what else? Sige, I will read your comments. Okay, Bisdak TV, isa din, masisisi dyan itong si Kiko kaya walang takot ang mga minors ngayon. Yeah, yung kanyang juvenile, yung law na in-authored niya. In fairness naman, wag natin siyang sisihin lang. Hindi naman siya pumirma ng batas mag-isa lang eh. Dineliberate yan. In fairness, okay, kahit dahil tayo kay Kiko Matching, wag natin sisihin na siya lang, mag-isa lang sole ownership yung juvenile law na yan na nagpataas para parusahan itong mga bata na nakagawa ng krimen. Lahat yan, pinirmahan yan pinirmahan ng presidente bago isinabatas yan. Kaya dapat talaga, yung members of Senate, Congress, ay ang utak nila ay para sa mamamayan, ang wisdom nila, ang puso nila, para sa pangkalahatang mamamayan. Alright? But yes, may contribution sa dyan. Right? Bendalo, Miss Marlica, Juvenile Justice Act of 2006. Yun, RA 93. Yeah, whatever batas, kasi sino man ang presidente niyan, sino man ang pumirma niyan, whoever. Pero sabi ko nga, eto dapat kaya nga tayo Kaya nga pinapaswelduhan ang Kongreso, ang Senado, ang mga taong gobyerno, kasi they're there for you, for us, as isang lipunan. Kaso, they're there for the maletas. Diba? They're there for the maletas. May mga batas, katulad yan. Katulad sa pinag-uusapan natin sa Inday Sara, yung threshold, yung voting threshold, na gusto nila na ma-impeach si Inday Sara. Baliktarin natin yung pangyayari. Okay? Ang ini-impeach ngayon, ang ini-impeach si Bangag. Ini-impeach si Bangag. So definitely, mga kababayan, kung si Bangag ang ini-impeach, at sila ay may 16 na nabilang, na sigurado sila, nawala pa pala sila bilang, tama ba? Yeah, nawala pa silang bilang, tama, si Bangag ang ini-impeach, balikan natin, tanggalin natin si Inday Sara, wala silang bilang, susunod, ididiin yan, pati mga kaparian, pati mga kapingtawan, ididiin nila, binibend nyo yung batas, ayon sa konstitusyon, dapat 24 of Senate members, ang dapat mag-impeach kay Bangag. Bakit ba kayo mga Duterte supporter? Bakit ba kayo dadadada? Bakit nyo pinipilit? Bakit nyo binabaliktad ang batas? Kasi, hindi pabor sa kanila. Kasi, maletagang sila. Kasi, selective sila. Kasi, mga baka ng ina nila, addict sila, kawatan sila, kidnapper sila. End of story. Yun lang yun, mga palangga. Yeah? Yes, sabi ko nga palangga, this is not about Kiko, this is about presidente. Lahat sila. I don't know kung ano iniisip nila during the time. Again, ang hirap sa mundo natin because this world is crazy. This world is chaos. That's true. Diba? Kung sino ang makapangyarihan, may hawak ng maleta, feeling nila sila ang makapangyarihan. Ba't hindi sila forever dyan? Kaya ang kailangan ng taong bayan, manindigan. Right? So, manindigan kayo. So, sa aking mga palangga ngayon, abangan nyo itong schedule natin, between 7, ipa-finalize pa natin. Kasi minsan there are, pagod ngayon, 9 o'clock na, I have a lot of things to do. Okay, pero pwede ko naman mamayang gawin, tapos babalik tayo, magkape or what. Mas sabi masyado pang maaga, pwede rin naman. Hi, Zeno, watching from Puerto Rico. Dami ng karasan sa Pilipinas, correct? Femi lang, okay. Yes, thank you, palangga. Homeschool, mga anak ko din dito sa Virginia. Sabi ni Mami, yung anak ko, yung bunso ko, nag-homeschool yun . Gumraduate yun ng high school ng homeschool dahil trip niya lang. Okay, fine. Gusto mag-in homeschool ka, Nag-homeschool, nakatapos naman siya. Kasi sa panahon ngayon, iba kasi, I will talk about mga kabataan, Iba ang mga bata ngayon.
Okay? Iba ang mga bata ngayon, yung mga bata yung mga anak nyo ngayon na menor de edad, iba sila mag-reasoning. I don't know, depende pa rin sa magulang. Kaya yung mga anak ko, yung minsan, mababait naman yung mga anak ko minsan pag sinasabi. Kunyari nagtataas na ng boses, mas mataas pa sa akin. Uy, ano ka, hindi mo na love si mama, lumalaban ka na, gusto mo ganito. Imbis na magagalit yung tatawa. Hindi, ganun ako, iba-iba kasi tayong approach. Kasi minsan, anak, bili mo naman ako ng ano dyan, ng boba o yung kape, di ba nasa labas ka? Ay, mama, dahil ka na nagpapabili. Ganyan-ganyan, di ka naman nagbabayad. $7 lang, inaaway mo yung mama mo. Sige na. Eh, mga ganun baka bata kasi, no? Sige na, $7 lang eh. Gusto mo, singilin kita nung pinanganak kita. Sabi niya, ayan ka na naman. Di ko naman gusto ipananganak ka sa mundo. Eh, di ba, ang saya-saya mo nung pinanganak kita. I mean, it's up to you. Kasi, sa totoo, ito ang ma-advise ko lang. Ma-advise ko lang. Hirap talaga magpalaki ng anak, lalo na sa Amerika. Dati kasi, syempre, nagbata ka pa. Pero in fairness, yung mga anak ko, mababait talaga sila. Hindi man sila perfect, pero mababait. Pero syempre, pag mga high school na, doon na nagtitigas-tigasan ng mga ulo ng mga yan. Kasi gusto nila, hinahanap nila yung kanilang yung pagkatao. 'Di ba? They're curious. 'Di ba? Adolescence life na saan ba ako in? Yo, hey homie. 'Di ba yung mga nasa Amerika? Oh, what's up, mom? Hey homie. No, homie nga linti ka. Humihinta ka dyan. Ay, ganon. Tapos pag nag-emote sila, kinukunding nga, ikaw. Sabi ko na, hindi ka pumunta dito sa Amerika para mag-homie-homie. Magbiga-biga. Ganon. So, hindi kami nag-aaway talaga yung away na sobrang away eh. Kasi bago pa sila mag-emote-emote, tatawa na sila. Tsaka magaling ako dyan. Sa mga anak ko lang. Asan ka? Nasa ganito, bili mo naman ako ng chocolate cake. Kaya nagugutom man si mama. Alam mo naman ako, masyoka. Ay, mama, matataba ka. Alam mo na, bukas na magda-diet ako. Basta bili mo lang ako. That's how I handle my Ito lang ako, kanya-kanya tayo. Mas sabihin niya ng Jonakis ko, yung nanay ng apo ko. Mama, nasa ganito ako, ganyan ako. Nagtitake advantage. Anak, papabili. Lagi naman ako nagpapabili. Hindi nga kita sinisingil, yaya nga ako ng anak mo, wala nga bayad per hour, tapos nagrereklamo ka. Tatahimik na yan. Akala ko hindi ako bibili. The next time, social pang ibibili sa akin, mas galante. Bibigyan pa ako ng mga $100+ na mga, mga chuba-chuchu, let's say, pabango or what. Ganon lang mang lambing sa mga anak. Kasi pag sinukol mo yung kaletsihan nila, lalo na ako, gyera talaga. But I know how to deal with them. Pag nagbratat, mama, hoy! Yaya ako ng anak mo! Hoy! Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maalindog. Anyway, mga palanggan, dapat natin machika. I think kahit pa pala may konting ganyan tayo sa buhay natin, ba't huwag kayong sumuko sa laban? Hindi pa tapos ang laban. Actually, marami pa dapat tayo pag-uusapan. Si Leandro nakasulat dito, but yeah, it's more than 1 hour. So, pag may live streaming, instant proof of evidence. That's true, sabi ni Florenzo. At, alam ko naman, pag hindi ako nagla-live, hinahanap niyo, akala niyo na napatay na ako ng mga bangag. Tama ba? Iniisip niyo, napatay na ako or nakidnap na ako ng mga bangag. Kaya kailangan may proof of life and proof of evidence. Anyway, thank you. Minsan mahirap ang laban natin. Minsan nakaka-stress talaga. Minsan gusto mong gorgorin gusto mong ma-expelled na sila sa earth. Diba? Gusto mong ma-impeach na sila sa earth, but that's normal feeling, okay? Out of your frustrations, kasi nakikita mo yung nangyayari sa bansa mo, sa bahay mo, o sa community mo, normal lang yan, tao lang tayo na nakaramdam ng ganun. But at the end of the day, lumaban tayo ng tama, lumaban tayo ng patas, at huwag kayong mang-isa ng tao. Yun lang ako. Kasi ako, hindi tayo nang-iisa ng tao dito, right? Ariel, I don't know sa iyong tanong, pero lately meron siyang post. Right? I'll see you again, maybe later, maybe ASAP,